Good morning at advance Merry Christmas. Binuksan ko si Alexa habang ako'y may nagpe-prepare nitong aking itotola para mapakita sa inyo ang ingredients. Ito nga pala ang sayote. Ngayon, ang pagpapatubo ng sayote, nilulubog lang siya sa konting tubig patuwad. Lalabas ngayon dyan yung usbong bago nyo itanim. Yung usbong niya masarap sa ginisa na may sabaw ng hipon o any seafoods. Yung usbong kasarap. Nakakain ako sa Baguio. Ganito binabalatan muna, hinihiwa ng ganyan. Yan, patinola. Nakaani ko ng siling labuyo, dahon ng siling labuyo, konting tanlad. Hiniwain ko ng ganyan. Yan, hiwain ko muna to. Ayan, ganyan. Dalawang piraso lang kasi dinemo ko yung isa para gawing binhi. Kasi wala nagtitinda dito ng dahon ng sayote. Sa Baguio lang ako nakabili. Pero kinakain niya, napakasarap. Yan. Kailangan nagkakain ng gulay para mabilis matunaw ang kinakain. Saka hindi gamot ang kinakain. Supplement lang ang gamot. Sobrang dami ng gamot. Magkakaroon din ng bala sa mga ugat-ugat. At hirap sa paghinga. Kasi pag nabuo-buo yan, yan nagiging bato sa bato. Muntik na nga ako mamatay kainom ng gamot na isang buo. Dapat pala hinahati iyon. Ngayon, igigisa sa bawang, sibuyas, luya. Seasoning ko, konting patis, saka Knorr chicken powder. Kung wala kayong Knorr chicken powder, pwede ang Knorr cubes. Depende sa dami ng iluluto nyo. Ngayon, dahil masarap ang tinola, pwede nyo ring alisin ng balat. Pero sa ngayon, ang gagawin ko, ilalagay ko muna dyan para madaling abutin. At ako ay magsisimula na magluto. Kaya ito meron dito kasi may pektam na tinatapos na ganyan. So, aalisin ko yan. Ang gulo kasi kung nagluluto ang aking anak. May mantika na to. Ang gamit ko canola. Ito yung naani ko kanina. Na konting ubas kasi naunahan ako ng opossum, yung mga natira sa konting kamatis. Hindi na isinasahog yan. Ito yung ampalaya. Tinignan ko kung may makukuhang binhi na buto. Isa lang. Yan. Minsan naman pag nakakabili ako, binabad ko kasi pwedeng pampaksiw, pwedeng panahog sa pinakbet. Nakakaano yan nakakabawas ng sugar. May high blood kayo, hinugasan ko yung buto. Inadis ko yung malagkit, tapos patutuyuin ko na siya. Nag-iipon kasi ako ng mga buto. Para pag nagsimula na after winter, pwede na itanim yan. Ito naman, magluluto ako ng itlog. Ang gamit ko mantika, palaging ginagamitan ko itong pantakal para matipid ako. Tapos, pag napanood nyo yung mga dati kong videos, pag di pa kayo nakapag-subscribe, mapapanood nyo yung mga old videos ko, may mga full of ideas doon. Pag mauubos na yung tinatabi ko yung mga bote. Wari, naubos na yung mantika nyo, itatab nyo lang na ganon. May makukuha pa rin kayo dito. Kaya tinatabi ko yan. Lahat ng mga natira kong mantika, pinagsasama-sama ko. Kahit hindi nyo na yan hugasan. Kasi tapon ng tapon. Ayan.
Ito out of order pero gumagana pa yung ilaw niya. Yan, pag nagigisa ako, itinatabi ko yung muna yung mga pangasa. Direct na kasi ako. Kaya hindi kagaya ng ibang kailangan kasi sa Amerika mabilis. Mabilis ang pagkilos. Ay, naku, nasunog na. Yung kasi ito, pag nilubog niyo yun sa mantika, pag idiniin niyo yung bawang, pag nakalubog siya, hindi nagdidikit sa yung bawang sa likod. Tingnan niyo. Pag niligis nyo, hindi yan didikit. Hindi ka nadigis kasi nagluto na siya na kaagad. Kaya ako hinihiwa yung luya ng maliliit para kumatas yung mga lasa niya, para maalis yung lansa ng manok. Ngayon, habang niluluto ko siya, baka magluto lang ako baka kasi sila masarapan, kaya luluto ko na lahat. Kasi yung pinirito matigas. At least ito, masangkot yan ha. Kaya ko yan tinutusok para lumabas ang dugo. Maluto yung loob. Pag sinangkot siya yan, lalabas ang dugo. Para malaman nyo kung sariwa yung nabibili niyong karne o isda. Pag maitim ang dugo, na yun, bilasa, kasi hindi na bago yung i-freezer. Karamihan kasi dito frozen. Pagka kasi frozen, kailangan talaga isangkot siya mabuti. Tapos may lalabas pang mantika. Kaya kailangan may nakaabang kayo palaging. May nakaabang kayo palaging lalagyan ng mantika. Parang meron ako dito. Yan. Nagulo. Nagulo ang aking lalagyan. Yan. Yan, pwede na itong ilagay. Tapos yung patis. Iba kasi ang pag-isa ng patis. Mas sumasa sa pinirito pagka yung patis ginigisa. Unlike ng pinangpapas, pampalasa lang. Iba yung ginigisa. Parang yung oyster sauce. Pag ginisa yung oyster sauce, kasi merong yan may brown sugar. Nakakaramelize siya. Tapos sasangkot siya yung kunumot. Pwede siguro. Kasi sila masarapan eh. Siguro 4 lang. Tapos susunod 4 na naman na apritada. Yung matagal kasi nagsangkot siya. Pwede rin siguro sangkot siya inyan pang apritada. Konti lang kasi yung luya na nilagay ko. Dadagdagan ko na lang mamaya. Mahirap kasi magsangkot siya. Lalagay ko na lang sa loob ng 4. Para naalis yung lansa niya. Inanuhan ko kasi ng asinyan. Mahal kasi ang rock salt, yung buo-buo.
inano ko siya, gumamit ako ng gloves, kiniskis ko siya ng asin yung balat para maalisan lang siya. Ang pagsangkot sa kasi nito ganyan. So minsan may makikita pa kayong balay-balahibo, alisin nyo. Yan lang ang sahog saka itong mga sinabi ko. Ayan, ngayon hindi ko na tatapusin to, kailangan ma-exhale lang. Basta pinakita ko na sa inyo yung procedure. Lalagyan niya ng pagsangkot sa matagal, palalagyan ng sabaw. Pero apat lang kasi ang iluluto ko, tinola, yung apat tayo. Thank you for watching video. Di pa rin tapos. Be sure to subscribe to watch my old and upcoming videos. Bye!